O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Ang ating anime series ngayon ay pinamagatang Fullmetal Panic the Second Rate. Nagsimula ang series kay Tessa na naghahalucinate na inaatake daw sila ng mga kalaban. Tapos kasama pa niya si Suzuki. Pero bigla siyang nagising na feeling niya ay nananaginip pa rin at nakita niya si Suzuki. Agad niyang niyakap ang lalaki na hindi mapakali lalo na at nakapanty at bra lang si Tessa. Inakit-akit ng babae si Suzuki para tawagin siyang Tessa imbes na Captain Sana. Kaso ay nagising ng tuluyan si Tessa at naalimpungatan na nakayakap sa lalaki. Saka natamba pa siya kaya nakita ni Suzuki ang nahiwang tahong. Sinabi ng captain na huwag sasabihin ni Suzuki ang nakita sa iba. Kalaunan ay sinabi ni Tessa kay Mao ang nangyari. Kaya napatanong ang babae kung bakit kasi siya nagising sa ibang lugar. Magkasama pala ang dalawa sa kwarto at uminom sila ng alak dahil pinainom ni Mao ang captain ng C2 gin. Saka pinagsayaw ni Mao ang dalawang robot kahit na sinabi ni Tessa na mahal ang mga gamit na iyon. Nasira ang robot kaya pasimpleng sinabi ni Tessa kay Mao na babayaran niya ang lahat ng nasira. Nagpunta si Tessa sa Lost and Found section at may hinahanap. Dumating si Weber at may dinalang CD ng mga anime recaps Tagalog na malalaki ang puwet at boobs. Pagkaalis ni Weber ay dumating naman si Lieutenant Anime Libog at sinabi nitong nawawala ang kanyang mga CD. Nang sinabi nilang naroon na ito at nakita niyang kanya nga ang CD ay nahihiya ang lieutenant at sinabing wag ipagsasabi ni Tessa ang kanyang pagkamahilig sa anime. Kalaunan ay naalala niyang parang nagpunta din siya kay Kalinan kahapon kaya pinuntahan niya ito. Tinawagan ng commander si Suzuki para kasama silang kumain pero busy daw ito. Nagtanong si Tessa kung ano nangyari kahapon kaya sinabi ni Kalinan na nag-request daw ito ng meeting pero hindi nakarating si Tessa. At sinabi nitong si Mardukas ang nagsabi sa kanya na hindi siya makakarating. Kumain sila ng niluto ni Kalinan, at kahit di ito nagustuhan ni Tessa ay pinilit niya itong kainin dahil ito daw ang specialty ng asawa ni Kalinan nang buhay pa ito. Paglabas niya ay nakasalubong niya si Weber na tumatakbo dahil hinahabol ito ni Lieutenant Anime. Sinabi ng lieutenant na nang pinapanood niya ang naghahalikan sa anime ay bigla itong napalitan ng naglalaplapan na baboy. Kaya nagwala ito at nang malamang si Weber ang salarin ay nais niya itong pagbayarin. Tatawa-tawa pa si Weber pero bumalik ang lieutenant at naglaban silang dalawa sa harap ng nagagalit na Tessa. Saka dumating ang second in command na si Mardukas at pinagalitan ang dalawa at binatukan pa si Weber. Nag-flip top ang commander maghapon at kalaunan pa pagkaalis ng dalawa ay nagtanong si Tessa kung ano ang nangyari kagabi. Kaya pinaliwanag ni Mardukas na sinabi niya kay Kalinan ang nearport ni Suzuki na hindi makakarating si Tessa sa kanilang meeting dahil hindi daw maganda ang pakiramdam nito. Nasabi pa nitong aalis na si Suzuki pabalik ng Tokyo kaya mabilis siyang tumakbo para makita ang lalaki. Sa kanya naalala na inalalayan at hinatid pala siya ni Suzuki patungo ng kwarto kung saan siya nagising. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Suzuki ay humingi ito ng tawad saka sinabi nitong nagawa niya ang mga bagay na nangyari sa pagitan nila ni Suzuki dahil sa pag-ibig. Pero ang naintindihan ni Suzuki ay mahal na mahal ni Tessa ang pag-inom ng alkohol at sinabi nitong tumigil na siya sa pag-inom. Saka mabilis na umalis ang lalaki sakay ng eroplano. Kaya naiinis si Tessa dahil ang tanga-tanga ni Suzuki pagdating sa pakikiramdam ng mga babae. Pinamunuan ni Colonel Morris ang pagkontrol sa isang simbahan kung saan naroon ang ilang mga civilian at binaril pa nila ang kanilang pastor. Papatayin na sana nila lahat ng mga tao pero dumating ang Mitral at niligtas ang mga tao. Pinagsisira nila ang mga tangke at robot ng mga kalaban. Agad na tumakbo si Colonel Morris at alam din nito ang tungkol sa Mithril kaya pagdating sa base ay agad nilang tinawag ang lahat nilang hukbo para umatake. Nang ayos na ang paligid ay dumating ang mga invisible na chopper ng Mithril at pinasakay ang mga civilian. Nagre-report ang isang invisible chopper tungkol sa parating na grupo ni Morris pero pinatamaan ito ng special missile na pangsira sa kanilang mga advanced machinery. Nalaman ni Mao ang klase ng sandata ng mga kalaban kaya naligay sa peligro ang kanilang kargo. Agad na nagtungo si Suzuki sa direksyon ng kinaroroonan ng mga missile batteries ng mga kalaban para sirain ito. Samantalang paparating naman ang hukbo ni Morris at pinalibutan ang mga bida. Inatake sila ng mga ito gamit ang missile pero nagawang makailag ni Mao. Sakto namang naabutan ni Suzuki ang battery missile ng kalaban at pinagsisira ito kaya nagawa ni Mao at ng iba pa na makaalis doon ng ligtas. Kaso ay naiwan si Suzuki hanggang gabi na hinahabol ng mga kalaban. Nais pa ni Morris na kunin ang robot ni Suzuki na si Al. Napalibutan si Suzuki at na-corner siya ng isang tangke at muntik nang sumabog pero ginamit niya ang Lambda driver para makatakas. Saka kinokontak niya si Mao pero si Tessa ang sumagot na inutusan siyang magpunta sa pinakagitna ng base ng mga kalaban malapit sa tubig. Naubusan na ng bala si Sasuke kaya gumamit na lang siya ng kutsilyo para patayin ang kalaban sa daan. Saka na-stuck na siya sa gitna ng malaking tulay na naroon kaya sinabi ng AS na tumakas siya at mag-self-destruct.
Saka naroon pa ang bumilang ng countdown na si Morris. Pero bago pa man matapos ang countdown nito ay dumating ang mitral submarine at pinasabog ang sangkatutak na tangke at armas pandigma ni Morris na mukhang kawawa. Pagbalik sa ship ay nag-usap sina Tessa at Sosuke at nagpasalamat si Sosuke sa pagligtas sa kanya ni Tessa. Samantala sa paaralan ay galit na galit si Konami kay Sosuke dahil nakalimutan nito ang hiniram ng lalaki na kanyang notebook. Nagkaroon ng meeting ang mga tao ni Tessa at nagtanong si Weber kung ano ang Lambda Driver. Pinaliwanag ni Tessa na ang Lambda Driver ay ang kakayahan ng isang AS pilot sa oras ng panganib na ma-transfer ang kanyang enerhiya sa kanyang robot. Natawa ang mga sundalo pero binalaan sila ni Tessa na hindi ito biro. Nagtanong si Mao kung bakit kaya ng kanyang nakalaban dati na makontrol ang Lambda Driver ng diretsyo. Kaya sinabi ni Tessa na pinag-aaralan pa nila at ang teorya nila ay baka gumagamit ng droga ang mga kalaban para magawa ito. Sinabi pa nitong kung sakaling makaharap nila ang isang AS na may kakayahan ng Lambda Driver ay baka marami sa kanila ang mamatay lalo na kung wala si Sosuke. Samantala sa paaralan ay malungkot ang kanilang guro dahil nasira ang computer nito. Maging ang cellphone ni Kayuko ay namatay din. May nakita sila sa bintana at nang puntahan nito ni Konami ay ito pala si Sosuke na gumawa ng radar doon. Ito pala ang dahilan kaya nawala ang signal doon. May pinakita si Shinji na website kung saan naka-upload ang mga larawan ni Konami. Pero pinili nilang huwag itong sabihin sa babae. Samantala ay pinakita naman ang magkapatid na sina Fan at Lan na naliligo at nagsasabonan at muntik ng magpompyang nang biglang may tumawag. May misyon daw silang gagawin. Naging hindi mapakali si Sosuke sa pagbabantay kay Konami dahil sa natanggap niyang balita na posibleng may naghahanap kay Konami. Nag-iimbestiga si Sosuke tungkol sa kung sino kaya ang kumukuha ng mga litrato ni Konami pero nasira niya ang smoke sensor ng paaralan. Pinakita naman ng isang Poltak na si Gates na nakasakay sa chopper at base sa pagtingin lang niya sa paligid gamit ang telescope, ay nalaman na niya ang ginawang pakikipaglaban ni Sosuke kay Morris gamit ang AS nito. Pero kinokontra siya ng katabing sundalo dahil wala silang basihan para ganun nga ang nangyari, kaya tinapon niya ito sa tubig. Saka nagpunta siya sa kinaroroonan ni Morris para sana singilin ang colonel sa utang nito pero nais lumaban ng corrupt na sundalo. Kaya mabilis itong binaril ni Gates na parang cowboy. Saka lumabas ang isang invisible AS kasama si Lan at pinapapatay ang natira pang mga sundalo. Pakanta-kanta naman si Gates ng Ave Maria habang namamatay ang mga sundalo. Pero nang mapagtanto niya nang napatay nila ang lahat ng kalabang sundalo ay nagalit siya dahil wala pala silang tinayra para magbayad sa kanila. Saka pinatay pa niya ang kanyang tao at nang sinabi nila na baliw siya ay pinagtsupan niya ito ng baril. Ngunit tahimik lang sila na parang walang pakiramdam. Kalaunan ay may tumawag na nagngangalang Leonard at sinabi sa dalawang babae na maglaylo lang sila para di sila huntingin. Samantala ay pinakita ni Sosuke ang larawan ni Konami sa website kaya sinabi niyang hanapin nila ang salarin. Pinasabog ni Sosuke ang pader kung saan naroon ang hacker at muntik na nila itong mahuli kung di lang maingay si Konami. Sa isang rooftop ay na-corner nila ito at sinabi ng lalaki na galit ito kay Konami dahil tinalo siya ng babae sa student council election. Saka pinakita nito ang nangungulangot na larawan ng babae at i-upload daw ito sa net kung di sila aalis. Muntik itong barilin ni Sosuke pero pinagbawal ni Konami kaya binuksan na lang ni Sosuke ang radar na naroon. Kaya sumabog ang laptop ng lalaki pero kasama ring nasira ang lahat ng electronics na gamit sa malapit. Kaya muling sumigaw sa inis ang gurong si Eri. Nahuli nila ang lalaki at binalak ni Sosuke na putulin ang daliri nito pero pinigilan siya ni Konami at nakatakbo ang extra. Pero hindi nila alam na may lalaki palang nagmamatsyag sa kanila. Pinakita ang pinapanood ng mga bida na pinaghalong Spider-Man at Samurai at Bruce Lee na nililigtas ang chicks nito. Pero biglang naantala ito ng flash report. Saka biglang may tumawag kay Sosuke kaya agad siyang umalis at sinabi kay Konami na mag-ingat sa pag-uwi. Inatake ni Gates ang isang lugar sa China kung saan may kinidnap siyang mga Chinese diplomatic representative. Nilalabanan naman sila ng mga pulis doon pero madali lang itong pinasabog ng mga robot ng tao ni Gates. Saka pinasabog nito ang hamarang na pulis. Natatamaan siya ng basyo ng bala ng robot kaya sinabihan siyang magsuot ng helmet. Pero sinabi nitong nakakakalbo daw ang pagsuot ng helmet. Nagkaroon ng briefing ang mga sundalo bago ang kanilang misyon. Dito ay pinakita ang isang lugar sa ilalim ng lupa kung saan tinago ng mga terorista ang mga nakidnap nilang mga hostage. Nagplano ang grupo at inutusan sina Weber, Mao at Sosuke na gumamit ng 3 AS para pasukin ang base ng kalaban. May tao din silang kakatagpuin na si Vincent na siyang magpapaliwanag sa kanila nang gagamitin nilang repeaters na communication device. Kalaunan pa ay sinabi ni Tessa na mag-ingat ang mga bida dahil sila lang ang inaasahan ng buong mundo. Saka pinakita naman si Vincent na may ini-upload sa dala nitong laptop. Sinubukan ni Sosuke na gumamit na lang ng M9 para sa operation dahil may nararamdaman siyang kakaiba pero denied ang request niya.
Kalaunan pa ay binigay ni Vincent ang kailangan nilang repeaters sa papasukin nilang tunnel base ng mga kalaban. Sinubukan naman ng Chinese government na pasukin ang base ngunit wala silang kaya. Dumating sina Mao at ng iba pa at madali lang nilang napabagsak ang mga nagbabantay na robot doon. Saka nagawa nilang ma-deploy ang mga binigay ni Vincent na mga repeaters doon. Nagawa din ng 3 AS pilots na makapunta sa kani-kanilang mga objective. Samantala ay nakarating naman ang iba pang mga ekstrang sundalo sa kanilang patutunguhan. Nagtataka naman si Mao dahil wala siyang mas agap na ingay sa kanyang radar, sa kanya inutusan ng iba na pasukin ang kani-kanilang objective. Nakita ng mga sundalo na tanging ang mga hostage lang ang naroon at walang nagbabante. Inutusan ni Mao si Topaz na magpatrol dahil pupunta daw siya doon. Samantala ay napansin ni Weber na hindi daw lumalaban ang kanilang mga nababaril na mga Savage model robots. Maging si Suzuki ay nagtataka din. Nakapasok na si Mao sa kinaroroonan ng mga hostage at kausap niya sina Weber at Suzuki. Natuklasan ni Weber na walang lamang pilot ang mga robot na nakalaban nila pero biglang namatay ang repeater niya doon. Saka biglang may lumabas na AS sa likod niya. Pinalaya ng isang sundalo ang hostage na babae pero hindi nila inaasahan na ito pala silan, at mabilis nitong nilaslas ang leeg ng isang sundalo saka pinatay ang iba pa. Saka binaril din nito si Mao na isinangga ang baril pero natamba. Sinabi naman ni Suzuki sa base na patibong lang ang napasok nila at kaharap na niya ngayon ang AS na Venom type. Akala niya noong una kung ito si Goren pero nang magsalita ito at umatake ay napagtanto ni Suzuki na iba ito. Nagawa itong maatake ni Suzuki ngunit may gamit ding Lambda driver si Gates at madaling nasira ang bala ni Suzuki. Kaya tumakbo na lang ang bida. Samantala ay inaatake ng karatistang si Lan si Mao gamit ang espada kaya napa-atras ang bida. Saka sinipa ng kalaban ang kanyang tiyan kaya siya tumilapon. Kontak pala ni Gates si Vincent at binabantayan nito ang communication ng lahat ng mga bida. Patuloy na inatake ni Lan si Mao gamit ang kung fu sword nito at tumilapon ulit si Mao. Nakita ni Mao na bata ang kalaban at wala itong emosyon maliban na lang sa kalungkutang nakapinta sa mata. May dumating na mga sundalo pero umatake si Lan saka nagtapon ng blinding grenade kaya sila nabulag. Pagbukas nila ng mata ay nakatakas na ang babae. Hindi na nila ito hinabol dahil mas nag-focus sila sa kanilang misyon na pagligtas sa mga hostage. Tinawagan ni Tessa si Vincent saka sinabing ayusin nito ang communication line. At sinabi nito sa kasama na hindi na mapagkakatiwalaan si Vincent. Nakipaglaban naman si Weber sa AS ni Fan at dahil masikip ang lugar ay hindi makalaban ang lalaki. Pero nang marinig niyang 3 sa kanilang mga kasama ang namatay ay tinulak niya ang kalabang robot at mabilis na tumakbo. Pero inaabangan na pala siya ng ilang mga kalaban doon. Tumetakas ang mga bida at near-report nila kung saan sila nagpupunta pero palaging may mga nakaabang na panganib kaya nagtakas sila. Maging ang HQ ay napagtanto na may leakage ang kanilang usapan. Napagtanto din ng HQ na ang target ng mga kalaban ay makuha ang obelisk ni Suzuki. Kaya inutusan ni Tessa si Kalinen na sabihin sa mga bida na gawin ang kabaliktaran ng kanilang mga utos. Pero sinabi niya ito sa pamamagitan ng cipher. Agad naman itong naintindihan ng mga bida at kada utos ng HQ ay kabaliktaran ang ginagawa ng mga bida. Kaya ang mga naghihintay na mga tao ni Gates ay nagtaka kung bakit walang lumalabas sa kanilang kinaroroonan. Samantala ay nagpapawis naman na ang itlog ni Vincent dahil may hinala siyang napagtanto na ng Mithril ang kanilang sitwasyon. Saka nakita din niya sa labas na may mga paparating galing sa Mithril. Hinahabol ni Fan si Weber pero napansin nitong may kakaiba kaya hindi na niya tinuloy. Ganon din si Gates na sakay ng robot nitong kulay red. Pagdating niya sa lugar kung saan niya inaasahan ng arbalist ni Suzuki ay nadismaya siya dahil mga kasamahan niya ang naroon na nalinlang ng mga bida. Saka sila pinagbabaril ng mga bida na nakapwesto na sa na-set up nilang ambush. Namatay ang ibang mga robot doon maliban lang sa kay Gates dahil gumamit ito ng Lambda driver. Inatake ni Suzuki ang Seikotek na kalaban pero naitapon lang siya at sinabi ni Gates na mahina daw siya. Kaya sinabi nitong papatayin na lang niya silang lahat. Kaso ay nag-overheat ang AS ni Gates kaya para makatakas ay pinasabog niya ang dam sa itaas at nalubog sila sa tubig. Pero walang problema dito dahil parang submarine ang mga AS ng mga bida. Pinakita naman ng magkapatid at sinabi nila na ayaw niya si Gates pero sinabi ni Fan na ginagawa lang nila ito para sa kanilang sensei. Minsan ay sinira ni Suzuki ang sasakyan ng kanilang guro dahil parang may bomba daw ito kaya pinalo siya ni Kaname ng tubo. Saka biglang nagkaroon ng misyon ang lalaki kaya kailangan ulit niyang umalis. Samantala ay nagpunta sa isang mafia party si Vincent para doon magtago dahil hinahabol siya ng mga grupo ng Mithril at ng grupo ni Gates. Nakita niya ang isang magandang babae at tinawag ito sa isang kwarto para tuhugin. Kakain na sana siya ng amoy bagoong pero biglang bumunot ng baril ang babae at tinutukan ang lalaki. Ito pala si Mao na nag-disguise lang para huntingin ang traidor na lalaki.
Pinatulog niya si Vincent gamit ang isang injection at babarilin sana ito nang biglang pagbawalan siya ni Weber. Pinadala pala ito para maging backup niya. Naisip ni Weber na magbanat ng siopaw pero inupakan siya ni Mao dahil nasa teritoryo daw sila ng mga kalaban. Sa kalihim silang tumakas dala ang katawan ni Vincent pero nakakita sila ng magkakabit na nakahiga sa damuhan na sumigaw kaya sila nabisto ng mga kalaban. Dumating naman si Suzuki at sinundo sila gamit ang isang bulok na sasakyan na nahihirapang tumakbo. Hinahabol sila ng maraming kotse ng mga tao ng mafia kaya nag-alala ang dalawa. Pero sinabi ni Suzuki na may mga baril at armas sa likod ng kotse. Kaya agad nila itong inayos para gamitin sa pakikipaglaban. Nagising naman si Vincent pero pinatulog ulit ito ni Mao. Kalaunan ay nagawa nilang maubos ang maraming mga kotse ng kalaban. Nang mapasubsob si Weber ay napangiti siya nang makita ang kayamanan ni Mao pero sinipa siya nito. Nagising uli si Vincent pero muli siyang inupakan. Samantala sa paaralan ay naririnig ni Konami ang isang kaklase na kausap sa telepono ang darling nito. Kaya naiinggit ang babae at naalala si Suzuki. Tinawagan ni Kayuko ang bida at pinag-usap sila ni Konami. Hindi alam ni Konami na busy sa pakikipaglaban si Suzuki kaya para itong nakakaloko na kinakausap niya. Kalaunan pa ay nagawang maubos ng mga bida ang sasakyan ng mga kalabang mafia gamit ang mga kanyan at granada. Akala nila ay ayos na pero biglang may dumating na mga AS na hinabol at pinaputukan sila. Pero may dumating na M9 AS na mabilis silang niligtas. Nakita ito ng mga bida ngunit agad ding nag-invisible nang malapit ang pagdating ng kanilang sandong chopper. Samantala ay naiinis naman si Gates at hinila sa tubig ang kawawa nitong tauhan na kanyang minurder sa pool. Nakita naman ito ng magkapatid na babae at sinabi nilang pag nakuha lang nila ang nais nilang makuha ay iiwan din nila ang baliw na Gates. Kalaunan pa ay ininterrogate ng Mithril si Vincent at sinabi nitong hindi niya kilala kung sino ang taong nagbayad sa kanya ng malaki para ipagkanulo ang Mithril. Pero sinabi nito ang tungkol sa grupo na tinawag nilang Amalgam. Nagpunta sila sa opisina ni Jerome na kanilang superior at nagtanong tungkol sa Amalgam at sinabi nito na isa itong lihim na grupo na hindi pa nila gaanong nalalaman. Saka sinabi ni Jerome na i-assign nila si Suzuki sa ibang trabaho at tatanggalin na siya sa pagbabantay kay Konami. Ayaw sana ito ni Tessa pero wala siyang magawa. Samantala ay dinala ni Nakayuko at Konami si Suzuki sa isang parlor shop para sana magpagupit dahil mahaba na daw ang buhok nito. Pero dahil palaging walang tiwala ang lalaki sa ibang mga tao ay tinutukan niya ng baril ang baklang mahilig sa pogi kaya binatukan siya ni Konami. Kalaunan ay sinabi ni Suzuki na ilang buwan na siya doon pero parang walang nagbago sa kanya. Pero sinabi ng babae na mayroon pa rin. Saka tinawag siya ng babae na magpunta ng bahay nito para magupitan niya. First time daw ni Konami na maggupit kaya napalunok na lang si Suzuki. At mas lalo pa siyang napalunok nang mailapit ang boobs ng babae sa mukha niya. Pagkatapos magupitan ay nakatulog ang lalaki kaya sinamantala ng babae na pagmasdan ang pangtuka ni Suzuki. Samantala ay nagpunta ang magkapatid sa kinaroroonan ng mga robot ni Gates at doon ay hinalikan at hinawakan ang talong ng bantay doon. Pero bigla nilang pinagpapatay ang mga ito at mabilis na sumakay si Fan sa AS na naroon sa kaniretrat ang iba pang mga robot doon. Nalaman ito ni Gates na pinakitang nakahubad at may hawak na tissue dahil katatapos lang manood ng hentai. Pinatigil nito ang dalawang babae sa pagtakas pero sumagot si Fan na patungo sila para patayin ang Mithril agent na pumatay sa kanilang sensei. Samantala ay masaya ang dalawa na magkasama sila ng gabing iyon at kumain pa sila. Pero pag uwi ni Suzuki ay nagbago ang kanyang mood dahil sa natanggap na order na iwanan na niya si Konami at bumalik sa submarine. Nagalit siya at nasuntok ang laptop. At saka natin itutuloy ang mga kasunod na kabanata. Kaya like mo na yan kung gusto mo agad yung kasunod dahil dyan namin makikita kung gusto mo tong anime na ito. Panoorin mo rin ang iba pa dahil lahat yan ay maganda.